destabilizer. Ang totoong destabilisasyon ay ang corruption at drug addiction. If this administration feels some degree or to a great degree of instability in their governance, huwag na silang maghanap ng sisisihin. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Parang tatraydo rin siya ni Ping Lacson at ni Tito Soto. At isusuko siya mismo kay Marcos Jr. Nako, malupit to. No, pero Tito Soto, kamusta na yung box reveal sa kabit? Ay, wala na, nagbago. Hindi na nagsasalita si Anjo eh. Oo, wala nang say si Anjo doon sa kabit-kabit reveal. Iwan ko na lang. Pero okay na rin yun kasi parang nang bluff lang naman si Anjo Iliana doon eh. At ngayon mukhang tinakot siya ni Tito Soto at kakasuhan siya. Hindi ko rin alam kung totoo yun ah. Eh wala eh, na marami rin tayo napaniwala ni Anjo Iliana. Pero yung kabit ni Tito Soto talagang kahit naman di sino. Diba sabi nga ni Kiko Barsaga, yung mga congressman nga daming kabit hindi nasususpend. Dahil sa Senado rin, ang daming mga babae rin ng mga yan. Naku po. No, kung ikukwento ko dito lahat, ang dami. Ang dami rin masasagasaan. Charot. So dito muna tayo sa mga re-reactionan natin ng mga picture. Kagaya na lang ho nito ni Loverboy Remulla. Loverboy? Hayop na yan. Sabi niya rito, nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makikita nila si Saldico, kung pwede nilang picturean, ipadala kaagad, i-post kaagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Grabe ah. Pero kapag nag-post kami ng against kay Marcos Jr. na totoo naman, sasabihin nyo wag gawin yun, fake news yun. Tapos pag kay Saldico pwede na. Kasi binaliktad niya or binulgar niya, binalentong niya si Marcos Jr. Ang galing. Ang galing. Tapos pag kami nag-post kami ng Marcos Jr. insertion, Sandro Marcos insertion. Bakit hindi inano si Martin Romualdez? Putay na, fake news agad. Tapos ngayon kailangan nyo ng internet. Pero kapag against sa inyo, di nyo kailangan ng internet. Si Raulo. Ito si Loverboy eh, no? The Loverboy, ayun po. Hindi kaya, no? Oy baka mamaya sa mga bukas sa Makalawa, kayo naman ni Ma'am Shitars may so big. Loverboy, hoy. Baka bukas sa Makalawa may may big, so big na rin kayo ni Ma'am Shitars ha. Abangan namin yan, puta na. Yak, kadiri ka. Kadiri ka kung papatulan mo yun, huy. Sayang. Sabagay, wala nang ngayon eh. Kapag siyempre, tanga na, bigyan ka ng 1 bilyon, tumbungan mo lang siya, wala na. Pwede na eh, no? Ang siguro kung halimbawa sa akin, maglalasing muna ako, tapos maglalagay siguro ako takip sa mata, tapos manonood muna ako ng para mga may imagination.
Kasi parang hindi ko talaga kaya eh. Ewan ko dito sa mga to kung kaya nila. Oo, kaso kailangan daw nun malaki kasi sabi dun sa video parang ito naman ang gusto mo, di ba? Parang ganun, no? Baka bukas sa makalawa, si Loverboy naman yung mapanood natin. So, yun, eto pa. Sabi dito ni Romeo B. Fuquez. Pukis ba to? Sa tamang, basta retired Major General. Naparusahan agad si Kong Kiko sa pagsasabi ng totoo sa korupsyon. 4 buwan na bakit ang mga congressman na korupsyon ay libre pa rin. Oo nga, no? Katulad niyan, yung yung pinicturan ni Libiste. Ang daming mga congressman dyan na involved sa flood control scam. Bakit hanggang ngayon malaya pa? At yung mastermind, malaya pa rin hanggang ngayon. Bakit kaya, no? Ang tanong, ito pa pinakatanong. Asan na si Martin Romualdez? Ayun yung tanong dyan eh. Where na you, Martin? Tingnan nyo, walang balita kay Martin Romualdez kung pumapasok pa ba siya sa Congress, kung nagpapakita pa ba siya doon. Tapos bukas sa makalawa, mababalitaan na lang natin na wala na si Martin Romualdez sa Pilipinas. Magulat na lang tayo, may balita na kunwari, paktay na. Para lang hindi na siya habulin. Ako po, huwag tayo basta-basta maniniwala dun, ganyan talaga, Sir, retired Major General Romeo. Ganyan po talaga kapag ang katinang palad ko sa kaliwa. Mukhang magkakapera, sana nga, sana. Ang kati, Mga magkano kaya to? Hindi kaya napanood na ni Martin Romualdez yung panawagan ko sa kanya. Na kahit 5 million lang, okay na sa akin. O kaya 10 million. Pero babanatan ko pa rin siya. Nangihingi lang naman ako eh. Ganyan talaga kapag ikaw ay hindi kanila kaalyado or hindi ka pabor sa kanila, sa kanilang pagiging kawatan, antimano may kaso ka kagad. Or gagawang kanila ng dahilan para lang mawala ka sa tinik nila sa lalamunan. Kagaya ng ginagawa nila kay VP Sara Duterte, diba? Ganun na ganun. Dito tayo. Ayan, katulad lang nito. Di umanong pinakamalaking kontraktor sa Congress, kinundi na ni Kong Libiste. Hindi ko hahayaan ng katsipan at gawa-gawang drama para istorbuhin ako sa aking pagtatrabaho, sabi ni Representative Edwin Gardiola. Istorbuhin ka, naglalakad ka lang naman nun. Napaka-arte mo naman. Napaka-sensitive mo naman, nagpapapicture lang sa'yo yung bata. Diring-diri ka. Diring-diri naman masyado to. Iistorbuhin ng trabaho. Wala namang pang-iistorbo na ginagawa sa'yo. Sinasabi lang ni Congressman Libiste kung ano yung nalalaman niya. Na dapat yun ang counteran mo ng paliwanag kung meron bang ganun. Hindi umanong iistorbuhin yung trabaho. Mga palusot nyo no? Sabagay, ano nga daw talaga to isa to sa Ano yung puti na yun? May puti sa isa nga daw yan sa Ano yung puti na to? Anong ganda-ganda ng damit ko. Bigay ni Boss Dada to. Ay, hindi pala. Binili. Babayaran ko din naman. Nasa 5,000 mahigit yung isa nito. AX! Uy! Ano ba kaya sinusuot ko ngayon sa inyo? Kahit pa paano, magmukha naman tayo kahit pa paano mayaman sa damit lang. Diba?
Alam mo, Congressman na Edwin Guardiola, hindi naman pangi-istorbo sa ano mo yan, sa trabaho. Nakakuha nyo nga mang babae. Ay, sorry, di kasi sabi ni Kiko Barsaga eh. Yan lang sasagutin mo, hindi mo masagot-sagot. At in fairness nauna pa si Kiko Barsaga mahatulan sa'yo kaysa sa'yo. Na di mo na pinakamalaking, pinakamayamang kontraktor. Diba? Utang na, sana all. Oo. Balita natin, isa din to sa may mga mansyones sa ibang bansa, no? Sana, sarap buhay. Sarap buhay. Sana all. Eto pa. Wala namang pinagbabawal sa lifestyle check kahit sino po, open po, even before. Oo nga, wala naman talagang nagbabawal dyan. Pero hindi yan ang hinahanap ng tao. Hinililihis nyo na naman kami. Hair follicle test ang hinahanap namin, hindi lifestyle check. Sa lifestyle check na yan, pwede nyong itago ang lahat dyan. Lahat na ngayon namamaniobra nyo, yan pa kaya? Isipin mong mabuti yun, Auntie Claire. May utak ka pa, kahit gamunggo, gamitin mo na. Auntie Claire, gamitin mo na yan kahit papano. At least napapakinabangan. Sa tutusin, yung hair follicle test, duda na nga rin kami dyan eh. Baka bukas sa Makalawa may mga hair follicle test na yung mga yan. Tapos, hindi namin namamalayan, puta na, dinoktor din. Ha? Auntie Claire? Auntie Claire? Auntie Claire ganap na ganap Ganap na ganap. Baka masobra ka, masasapawan mo na si First Lady Ganap na ganap mo yung pagiging Second Lady. Auntie Claire So paghahalataan ka Mukhang hindi mo trip yung tatay, yung anak ang trip mo Kaso hindi niya trip ang tilapia, gusto niya hotdog. Hotdog ang trip niyan. Kawa. Kaya nga yung dating may artistang na link dyan iniwanan niyan dahil gusto hotdog. Hindi tilapia. Ha? Kawa, Auntie Claire, magaling nga mumili. Gusto mo sa bata-bata Gusto mo sa pinakamaraming insertion Kawa. Ayaw mo sa naghati gusto mo dun sa buong buo Lapit mo Galing ni Auntie Claire mamili, no? Anak talaga Paghahalataan Oo, yusik ng palasyo tapos puta na pati sa congressman yusik ka rin. Kahit ba anak yan. Bagay, sa asawa nga yusik ka pa rin kapag tanggol ka pa rin ayan ang tinatawag na attack dog. Syempre pangkalahatan. Aso ka sa bakuran ng mga Marcos, kaya kailangan mo sila ipagtanggol. Para naman may paki nabang ka. Kasi wala ka nang utak, tapos paano kanila mapapakinabangan, di ba? Eto na. Eto na. Sabi ko kay Bato, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang. Ang biro niya sa akin, sir, I break ko yung record mo sa pagtatago. Putay na barag. 3 years nagtago to si Senator Ping Lacson, di ba? Tapos may issue pa to sa Coratong Baliling. Hindi ko nga rin alam ba't nananalo pala talaga to Sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Eto si Senator Soto, medyo masasabi nating pwede talaga na manalo. Pero to si Ping Lacson, hindi No? Tangina, biruin mo 3 taon kang nagtago sa kasong ipinataw sa'yo. Tapos, ngayon parang ang linis-linis mo na. O hindi kaya natatakot ka lang kay Marcos Jr. kaya hindi mo siya tinitira or kaya mo siya pinoprotektahan kasi ayaw mong kalikutin or ayaw mong halungkatin ni Marcos yung kaso mo? Hindi kaya ganun, no? Pwede rin yun. Kaya todo tanggol siya kay Marcos Jr.
Kasi ayaw niyang mangyari sa kanya yung nangyari kay Pangulong Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Tebes, kay General sino ba yung isang general na nakalimutan ko yung pangalan. Kaya pala ngayon nagigets na namin, kaya pala tigapagtanggol, tigaprotekta ka ni Marcos Jr. Oo. Kaya pala ngayon gets na namin. Kasi yung pagkakaalam ko, ewan ko lang kung na-dismiss yung kaso niya, hindi ko lang alam comment nyo na lang dyan sa comment section kung na-dismiss ba yung kaso nito ni Ping Lacson. Yung dati, yung nagtago siya ng 3 years. Diba? Kasi malamang sa malamang, kung etong si Ping Lacson hindi to tuta ni Marcos, hindi to protector ni Marcos, kung hindi to tigapagtanggol ni Marcos, malamang naungkat yung kaso nito eh. 'Di ba? So, kaya pala siguro. Kaya pala siguro. Tapos doon naman kay Tito Soto, ang masasabi naman natin kung bakit naging tuta si Tito Soto, maaaring ayaw ni Tito Soto na mabawi ng mga halusos yung prangkisang Itbulaga. Kasi bata din ng Marcos ang mga halusos eh. 'Di ba? So, kung yan ay baka isensa nakikita ko pero medyo pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari yun na yun din ang iniiwasan ni Tito Soto dahil mahalaga rin naman ng Itbulaga at marami kahit aminin natin sa hindi, marami natutulungan din naman ng Itbulaga, no? Hindi kaya yun lang din ang iniiwasan ni Tito Soto. Malamang kasi ang nangyayari kasi sa kanila, ang nangyayari kasi ngayon, may mga ano din talaga may mga kakausapin ka. Kagaya nung ginawa kay Pastor na kung pumayag lang si Pastor sa offer ni Marcos Jr. or ng administrasyon na parang iwanan mo ang mga Duterte at kumampi ka sa amin, hindi rin mangyayari ngayon kay Pastor at sa SMNI at sa kay OJC yung ginawa ng administrasyong Marcos nung nakaraan, 'di ba? Alam naman na ninyo 'yon. At ngayon kung nasaan si Pastor, 'di ba? Nakakulong si Pastor dahil hindi niya sinunod yung kagustuhan ng administrasyon, nakampiyan siya, gumaya ang SMNI sa ibang mainstream media na magbalita ng ka-fake news na tumutok lang sa mga Duterte at wag ibalita yung mga hindi pabor sa administrasyong Marcos. Hindi sinunod ni Pastor yun. Hindi nadala si Pastor sa mga offer nila. Kaya baka etong si Tito Soto at Ping Lacson, baka ganun din Baka ganun din ang nangyayari dito sa kanila. Na baka, ikaw, wag kang gikilos ng masama. May hawak kami sa'yo. Pwede namin ilabas to anytime. Magaling kami dito. Kaya ang magawin mo lang, protektahan mo lang ako. No, baka ganun nga siguro. Kaya todo itong si Ping Lacson kay Marcos Jr. Kaya todo tawag dito, protekta. So dito naman tayo. Ayan, speaking of Tito Soto, Senate President Tito Soto tila hinihikayat ang publiko na magsampa ng ethics complaint laban kay Bato. Kung mayroon mga kababayan tayo na gustong tanungin, panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Eto na, lumalabas na yung traiduran. Lumalabas na ang traiduran sa Senado. At si Judas at si Balakit ay nasa kanilang hanay na. At nakapasok na sa Senado. Kagaya na sinabi ko, baka nga rin etong si Tito Soto, gawa ng sa totoo lang, tignan nyo kapag natuloy ang arrest warrant
ang pag-aaresto ng ICC kay Senator Bato de la Rosa, panibagong ano yan. Panibagong panakip-butas yan sa nangyayaring issue ngayon. Ang dami nilang inilalabas na issue para mapagtakpan ng flood control scam, hindi matabun-tabunan. Kaya ang naisipan nila, pwedeng ipangtabon sa issue nila itong pagpapaaresto nila sa ICC kay Senator Bato de la Rosa. At alam din natin na ang kapangyarihan ay nakay SPC kay Soto. Senate President yan eh. 'Di ba? Anytime pwede niya talagang ano yan. Pero yun nga lang, labag sa konstitusyon yun. Yun ang pagkakaalam ko. Ang tanong nga dito, kung ngayon sa mga lumalabas sa bungangan ni Soto at Lacson, mukhang talagang nagkakaroon ng traiduran sa loob ng Senado. Yan, liwanag oh. Bahala ka. At least alam na ng tao yan. Eto yung panampal sa lahat. COA ay kinumpirma ang maayos na paghahawak ng pondo ng OBP or Office of the Vice President sa 2024 sa ilalim ni VP Future President Sara Duterte. Ang dami na naman magagalit nito. Pati si Auntie Claire magwawala nito. Pati si Percy Paloma magwawala nito. Tangina. Fake news po yan. Hindi ka tulad ng Pangulo, puro trabaho. Sila gala-gala lang. Fake news po yan. Siguro po, ganito po, ang gawin po. Yan na naman yung mga maririnig natin kay Auntie Claire. Panigurado yan, no? Peruin mo, kinumpirma ng COA yan, ha? Commission on Audit. Sino mas malakas sa Commission on Audit at doon sa mga congressman na anti-Duterte? Kaya natatanungin ko mga banatero, sino ang mas mataas sa nila? At sinong dapat paniwalaan? Commission on Audit or COA? Or yung mga congressman na mga tabingi ang panga? Tanong kayo na mismo tatanungin ko, i-comment nyo dyan sa bidyong to. Kung sino talaga ang dapat pagkatiwalaan. Ha? Ngayon, ulitin ko. Commission on Audit versus Auntie Claire. Sino dapat paniwalaan? COA na mismo nagsasabi. Diba? COA na mismo nagsasabi na tutay na maayos ang paghawak ng pondo ng OBP. Walang labis, walang kulang. Rekta sa sambayan ng Pilipino. Tapos babaliin na naman ng mga congressman yan na anti-Duterte na, hindi totoo yan. Ang COA, DDS yan. Malamang, sasabihin nila, ang COA, DDS yan. Yan na naman yung natin sa kanya. Yan na naman yung malalaman natin at maririnig natin sa mga bunganga nila. Ay, yung COA, nabayaran ng DDS yan. Sasabihin na naman ni Larigado, tuta na mga Duterte. Putang ina no? Commission on Audit na nagsasabi, tapos ikaw, isa kang two-time disbarment na lawyer, tapos ikaw gusto mong paniwalaan namin, gago ka ba? Ito pa. Ito malupit. Sabi ni Congressman Pulong Duterte, magnanakaw ng bilyon tapos ibabalik milyones. Pag nahuli. Pero wag sabihin magkano talaga. At sino ang boss mo? Ingay, masakit yun putay na. Trilyon ang hinahanap na pera ng taong bayan. Tapos nakapagbalik lang si Marcos Jr. ng 100 billion, bilib na kayo. Gago no? Hindi ba naman sandamakmak na mga tanga? Trilyon, Trilyon, bilyon. Sabihin na natin, trilyones. Trilyon ang nawawalang pera ng taong bayan.
ang kaban sa ang pera ng taong bayan. Ang ibinalik, milyon lang. Sa madaling salita, 1,000 ang kinuha, tigi 100 ang ibinalik. Biruin nyo yun? Ang inang yan. Gago lang eh, no? Tapos proud na proud pa yung mga vlogger. Ang galing-galing mo talaga, Marcos. Ang galing-galing mo, Marcos. Iba ka. Iba ka sa lahat. Oo, sisigaw-sigaw yun. Lalo na yung vlogger na yung dating Bold Star, si Mima Khalifa. yung inutusan ng asawa bumili ng suka, tapos pagbalik vlogger na. Tangin na. Tungtuwa yun. Galing-galing mo, BBM. Salamat sa'yo na ibabalik ang pera namin. Yung tangin na bobo puta, trilyon ang nawawala. Tapos 100 milyon ang ibinalik. Natuwa ka ba? Yung sa PhilHealth nga kinuha nila 89 billion, ang ibinalik 60 billion. Ang masakit pa niyan, sinabi lang na ibinalik pero wala talagang binalik. Ayun yung masakit dun. Diba? Sinabing binalik pero wala naman talagang ibinalik. Ay nako. Ito. Sabi ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Grabe. Ito yung kinakatakot nila. Ito yung kinakatakot nila na kapag nakaupo or nakabalik or maging presidente si Vice President Sara Duterte or sino mang mga Duterte or sino mang tao nakaparehas ng prinsipyo at pagmamahal ng mga Duterte sa bayang Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas. Ayan ang kinakatakot nila, na talagang hihimas rehas sila. Ayan ang kinakatakot nila talaga. Kaya hanggang ngayon, at nalalapit na nga rin ang pagtatapos ng taong 2025 at talagang humahapit na ho sila, no? Hapit na ho sila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. At ginagapang na naman ulit yung impeachment ng mga congressman na tabingi ang panga. Kikita ko nga siya dito, ayan, nandun sa picture yun. Na-save ko pala dito sa Google Drive ko. Tangin na kapag pag naging presidente si BP Sara, sabi nga ni Pangulong Duterte, mas matindi sa akin yung anak ko. Kaya putangin na, talagang mangangamuti yung mga matataas na opisyal na sangkot dito sa mga nakawan na to. Kaya pinagtutulong-tulungan nila si BP Sara Pero in fairness, papalapit na ang February 2026. Paldo na naman ang mga congressman. Baka ngayon nag-increase na. Yung dating pirmahan sa impeachment na 150 million, baka maging 200 million. Uy, increase agad ng 50 million. Grabe. Sana all. Sana all na lang talaga. Oo, tiba-tiba na naman sila Kong. Sabi ni Kong, damo na naman pera dong. Dong, damo na naman natong pera dong. Damo na naman, buhay na naman ang mga kabit natin dong. Marami na naman tayong pang sa ating mga student, sa ating mga scholarship. Sa ating mga kabit na nag-scholar. Marami na naman tayo pang sustinto. Tiba-tiba na naman sila congressman. Samantalang ito na nga, panoorin ho natin itong pork barrel king na sila Sandro Marcos at ang kanyang mahal na tito na si Martin Romualdez. Panoorin mo natin. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. May
Nagtiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng nandito pa to, buhay pa pala to. Kala ko wala na to Balita ko sunod ka na rin na babaliktad allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Kibunuan na naman pumunta. Sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang kaya pala pinalis si Bunuan. Kaya pala pinalipad na ng ibang bansa. Ang galing. Intindi, ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects nawala na rin to, ng DPWH nasa Pilipinas at ng pa ba Budget yan? Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmaker. Putang na, Duterte na naman. Sa Duterte na naman napunta. Ang galing talaga. Ang galing, Duterte na naman yung pinapuntahan. Sasabihin na naman nila, DDS na naman yan. Ni sino Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Tangina, no? Utay na, sa Duterte na naman pala napunta. Ngayon alam na natin kung bakit wala si Bunuan na sa Pilipinas. At yung iba pa. Antindi nyo? Trilyon? Kayo lang ang nakahawak nun. Ngayon, panahon na ata ng mga tiga Ilocos Norte. Katulad ng ginagawa ng mga tiga Davao. Kasi mga tiga Davao, nung nilabasan ng issue ng 51 billion si Congressman Paulo Duterte, lumabas ang mga tiga Davao. Nag-video sila at pinakita nilang maayos at walang ghost project etong Davao City. Ngayon, yung mga tiga Ilocos Norte dyan, baka pwede naman mag-video kayo dyan. Na baka naman kasi na kaya malaki ang insertion ni Sandro Marcos, baka inilaan sa mga proyekto dyan sa lugar nyo. Oo. Kayo ang mag-ano nyan. Kayo ang tawag dito. Kayo ang testigo dyan. Kasi kayo yung mga tiga dyan No? Kayo maglalabas ng tunay na totoo. Kung meron ba talagang nagagawang mga proyekto dyan, mga project dyan. Abangan namin yan. Ito na. Pa rin nagpapakita si Senator Bato de la Rosa hanggang ngayon. Pero nakuha pa niyang biruin si Senator Ping Lacson. Ayon kay Bato, hihigitan niya ang record ni Lacson sa tagal ng pagtatago. Nasa frontline ng balita niya, si Mayan Los Baños. Basag ang